Namataan ng Philippine Air Force ang nasa 12 barkong pandigma ng China sa West Philippine Sea. Samantala, isinusulong naman ng Department of National Defense ang rehabilitasyon sa Pag-asa Island na isa rin sa mga inaangkin ng China. Narito ang ulat ni Waywaya Macalma. Matapos ang sunod-sunod na pagkakadiskubre ng militar sa dredging at reclamation activity ng China sa West Philippine Sea, isinusulong ng Department of National Defense ang rehabilitasyon ng Rancudo Airstrip Pag-asa Island na ilang taon nang nabibinbin para ito'y ayusin. Para kay Defense Secretary Voltaire Gasmin, isa itong mahalagang bagay, hindi lamang para sa militar, bagkus malaki ang maitutulong nito sa ating ekonomiya. Mahalaga yung airstrip doon sa Pag-asa sapagkat ito ang magbibigay buhay sa mga taong nandoon sa 5th class municipality of Kalayaan. Ito'y makakatulong economically sa pag-unlad ng Pag-asa ng Kalayaan Island. Ayon kay Lieutenant General Jeffrey Delgado, nagkulang ng pondo ang ahensya para rito nitong nakalipas na taon. Sa kabila niyan, tuloy pa rin ang rehabilitasyon kahit naghain ng petisyon ng China noong isang taon ukol sa airstrip. May mga nagkaroon lang ng mga hitches during the previous years. May time na kinulang yung funds, we look for funds, but now we're still addressing that. May pondo naman. Kailangan ayusin. Yun lang yung bottom line. We need to repair that on how that is sunk. That is the one that is being addressed right now. Inaasahan na sa taong ito matatapos ang pagsasaayos ng airstrip sa Pag-asa Island. Samantala, sa harap ng intensibong kilos ng China sa mga pinag-aagawang teritoryo, mas pinaigting rin ang air patrol ng Air Force. Sa huling tala ng AFP ay umaabot sa 10 hanggang 12 barko ng China ang kanilang namomonitor sa West Philippine Sea. There are no permanent numbers because those ships come and go. And I think the latest we have seen in the pictures, mayroong 10 to 12. Gayunpaman, aminado si Delgado na ang mga aktibidad ng China ay nakakabahala, ngunit handa ang kanilang hukbo na ipagtanggol ang ating teritoryo. Just like their presence, we are equally concerned, we are equally bothered, but these are things that we have to document so that we can equally raise this as an issue sa international in our pursuit of our legal complaints. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Waywaya Macalma.